What's good mga kapatid? Ito ang Top Notch Sports at dahil sa request ng ating subscribers ay pag-uusapan natin sa video na ito ang tungkol sa Battle of YouTubers via Sabong International. Ito na nga ang Jeric Barrera versus Bugoy Carino, stats comparison, analysis and prediction gaya ng ginawa kong video kay Von Ordona versus Jason Manabat. Pero bago yan ay kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel ay pindutin mo na ang subscribe button at ring notification bell for more sports updates, local and international. Ngayon ay dumako na tayo sa napipintong bakbakan ni Super Jeric ng Brusco Bros kontra kay Bugoy Carino. Magsimula tayo sa statistics na aking kinalkula mula sa kanilang huling laban at umpisa natin kay Super Jeric. Si Jeric ay nagpakawala ng 16 field goal attempts at 6 naman dito ang kanyang matagumpay na napapasok. Sa kanyang free throw naman ay meron siyang 15 attempts at 9 naman dito ang pumasok mga kapatid. Suma total ay bumuo siya ng 37.5% field goal at 60% naman from free throw line. Napakaganda niyan. Next is Bugoy Carino mga kapatid. Si Bugoy ay may 5 out of 14 field goals made. Siyam na 3 ang kanyang pinakawalan pero 2 lamang ang pumukol. Ngunit pagdating naman sa free throw ay meron siyang outstanding 6 out of 7 free throws made. Isa lang ang mintis mga kapatid. Suma total ay meron siyang shooting percentage na 35.71% from the field, 22% naman from 3-point line, at 85.71% naman mula sa free throw. Kung mapapansin nyo, 2% lang ang lamang ni Jeric kay Bugoy when it comes to field goals percentage. Magandang comparison ng stats yan mga kapatid. Sa analysis naman ay isasama natin ang strength o advantage ng bawat isa. Sa huling laro ni Jeric kontra kay Joseph Agatep, lahat ng kanyang scores ay mula sa paint o sa ilalim at syempre sa free throw. Hindi niya sinubukang bumitaw ng 3 kahit na lamang siya sa scores. Sa simula ng kanyang laro ay mainit itong si Jeric at noong unti-unti nang nagbabago ang kanyang laro sa kalagitnaan ng game ay naisasalba pa din siya ng kanyang free throws dahilan sa patuloy niyang pag-abante sa scores. Bandang huli ng bakbakan ay medyo hindi na pumapasok ang kanyang mga attempts maging ang kanyang mga pasabit at free throws. Siguro dahil din sa pagod mga kapatid. Pero sa bandang huli ay siya ang nag-uwi ng panalo. Base sa aking pag-aanalisa, si Jeric ay lamang sa power, stamina, height, athleticism, inside scoring, rebounding, at paint penetration. Pero huwag nating mamaliitin si Bugoy Carino dahil nakita naman natin ang kanyang all-out performance sa kanyang huling laban kontra sa ating kampyon na si Von Ordona. It takes dedication talaga mga kapatid dahil nakita naman natin sa simula ng kanyang laro na hindi maganda ang kanyang naging umpisa. Hindi pumapasok ang kanyang attempt sa loob ng paint maging ang kanyang 3-point shooting. Naiwanan pa siya ng 7 points ni Von pero comeback is real para kay Bugoy. Bandang huli ng laban ay kumagat lahat ng mga pasabit ni Bugoy kay Von, pati isang crucial 3-point shot at syempre ang kanyang outstanding 6 out of 7 free throw na naging factor para mabaliktad niya ang laro at maiuwi ang panalo. Hindi mapagkakaila na lamang si Bugoy kay Jeric when it comes to outside shooting dahil ito ay isa sa kanyang laro. Mahigpit na depensa na bumara kay Von para hindi ito makascore sa paint. Speed at kahit medyo mabigat ang weight ni Bugoy ay nakikita kung sa kanya pa din ang quickness. At gaya ni Jeric mga kapatid meron din siyang inside scoring at paint penetration. Yan ang nagpapatunay na si Bugoy is in the semifinals for a reason. At syempre, when it comes to prediction, talagang manghuhula tayo kung ano ba ang mga posible nilang gawin sa kanilang bakbakan. For sure, parehas yan mag-i-improve dahil ito ay winner versus winner na mga kapatid at semifinals. According to some rumors, nagpa-practice na si Jeric ng kanyang 3-point shooting since hindi nga natin ito nakikita sa kanyang mga laban. Ito na nga kaya ang susurpresa sa ating lahat o mananatili siya sa pagiging dominante sa loob ng paint at iaasa ang lahat sa kanyang athleticism. As for Bugoy naman mga kapatid, I don't see him nagagawa ng bago sa ating mga mata since ang kanyang laro mula pa umpisa ay pare-parehas lang. Kumbaga kada panalo, ini-improve niya yung kanyang pagiging all-around player at mabilis siyang nakakapag-adjust during the game kapag kinakailangan. Sa pagiging lamado at dehado naman mga kapatid, ay base sa aking opinyon, si Jeric ang nasa pagiging lamado at si Bugoy naman ang dehado. Pero hindi ibig sabihin nun mga kapatid na ang lamado sa prediksyong ito ang sigurado na mag-uuwi ng panalo sa kanilang laban. Well, hanggang dito na lang muna mga kapatid at ito ang aking insights para sa kanilang parating na bakbakan sa May 8. Sabado na yan mga kapatid.
Ano ang inyong opinyon? I-comment nyo na yan sa ibaba dahil lahat ng comments nyo ay binabasa ko sa tuwing meron akong bagong upload. Once again, maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa ating channel. This is Top Notch Sports and I'll see you on the next video.